Bibigyan po natin ng daan 'no, sa episode nito ay may kinalaman sa sulat po sa'tin ni Milzan Daz-O 7898. Alright, ang sabi po niya ito may kinalaman sa narimata na lupa na isinanla na ang sabi di umano ay na-over collateralized naman daw. So, ay, na-foreclose na at nasama na yung mga properties 'no, na tulad ng bahay. So, at pinapaalis na daw 'no, pinapaalis na yung kanyang ate. So, ano daw po ang maaari nilang gawin, alright? So, ganito yun. Anyway, basahin na lang po natin ang kanyang sulat, alright? Sabi dito, "Attorney, ang lupang sinanla ng ate ko ay over collateral," sabi niya, "at hindi angkop sa inutang niya. At isa pa lupa ay yung sinanla ay inutang para mapagtayo siya ng poultry. Ngayon pinorclose na po yung iba at ngayon yung poultry naman ay kinuha kasama yung bahay. Bahay na pinatayo niya. Ngayon po pinapalayas na po sila at ano po ba ang inyong mapapayo? Maraming salamat. Sana bigyan po niyo ng katugunan ang aking mga tanong. Maraming salamat." Okay, ganito yan, Melsan, alright. Una, sa issue muna ng, na-over collateralize ang inyong ang inyong sinanla ng ate mo. Alam mo yung mga kreditor o mga bangko o yung siyempre, nagpapautang 'no, siyempre mas pabor sa kanila na ang value ng kanilang security o collateral mas malaki pa di hamak 'no, kaysa inutang 'no. Kaya nga yun ang tinawag na security. So, sana bago pa nagkaroon sila ng perfected contract of real estate mortgage 'no, na pag-offer ng collateral, ay dun muna na lang nag-negotiate siya na, ay sobra naman yung collateral na ino-offer na kung puwede ba ibabaan na lang yung bawasin yung iba at yung commensurate lamang na collateral do'n sa inutang ang puwedeng i-submit for security, okay. So, sana ginawa yun bago pa nagpirmahan ng kontrata. Ngayon, nagpirmahan na ng kontrata, nagbigay ng collateral, tandaan po natin, 'pag ginamit po natin yung lupa as collateral, okay, security 'no, lahat po ng nakatayo doon sa lupang iyon, bahay, improvements, kung ano man po nakalagay doon, kasama na po yung mga pananim do'n. 'Pag ito ay na-foreclose 'no, o kaya binenta, ay kasama po yung anumang naka-construct doon, nando'n po sa lupa. Sabi kasi natin 'no, the owner of the accessories follows that of the principal. So, ano ba yung principal dito? Simple lupa, okay. So, it is assumed o presumed by law na yung pagmamay-ari ng lupa at saka yung nakatira doon o nakatayo doon ay naka-attach po yan sa lupa. Ito'y pagmamay-ari ng nakapangalan doon sa titulo ng lupa. Unless lang kung merong kayong dokumento 'no, tulad ng kasulatan o tax declaration certificate na magpapatunay na yung improvements na nakatirik doon sa lupa ay iba yung nagmamay-ari. That's another story. But in this particular case 'no, ay nagkaroon daw ng na collateral. So, wala na tayong magagawa nun because yung ate mo, nung isinanla niya yung kanyang property, ay wala naman siyang reservation na ginawa 'no. So, since na-foreclose yung property at yun talaga po ang mangyayari po niyan. So, ano daw puwede niyang gawin? Meron pa naman po kayong legal remedies. Una, kung ang property po 'no, ang mortgage kung tawagin natin real estate mortgage, kung ito po ay na-foreclose ng financial institution, mga bangko halimbawa, ay mayroon pong tinatawag nating 1 year redemption period ang mortgagor o yung nagkakautang para tubusin po yung kanyang mortgage. So, 1 year, okay. 'Pag hindi po niya ito natubos within the period of redemption of 1 year, abay magiging final na po yung sale 'no, nitong, foreclosure sale 'no, maging final na at, wala na pong karapatan yung
yung nagsanla o yung debtor na i-redeem pa ito. Kung gusto niyang makuha uli, abay makipag-usap na siya doon sa highest bidder. Kasi po 'pag na-foreclose po yung property 'no, ay isa-subject po 'yan 'no, lalo na kung sa mga financial institution, isa-subject po 'yan sa, auction sale, public auction sale, na kung saan ay lahat po ng public 'no, na interesado puwede po silang mag-participate doon sa public auction sale. Yung highest bidder po 'no, ay, siya po ang tatanghaling magiging, manalo at, sa kanya magkakaroon po ng pirmahan po ng deed of sale 'no, pagkatapos po 'no, ito'y i-register po sa Register of Deeds at we have this dito mag-umpisa yung tinatawag nating 1-year redemption period na kung saan ay puwede pang tubusin 'no, yung ng debtor 'no, nagkautang yung kanyang property na binigyan ng, na 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 binigay as collateral. At of course, bayaran niya dapat yung nararapat doon sa financial institution o sa mortgagee, 'no? Magkano ang pagkautang niya, interest, expenses, 'no? At mga penalty at interest charges kung mayroon man, bayaran niya ito. Within that, within that prescribed period. Kung hindi po ito magawa, okay, ay maging final na po ang sale at ang gagawin po nitong yung highest bidder 'no, it could be the financial institution, ay magpa-file po ng motion for writ of possession. So ito marahil ang sinasabi ninyo na pinapaalis na sila. So that means na maaaring lampas na 'no, sa 1 year redemption period ang nangyari kasi pinapalis na. Ibig sabihin maaaring yung, highest bidder ay nag-file ng motion o petition sa korte for the issuance of the writ of possession. Ano bang ibig sabihin ng writ of possession? Abang ibig sabihin po nito ay hihingi po siya ng order sa bangko, 'no, yung highest bidder para po mapaalis 'no, aatasan po ang sheriff ng korte para po paalisin yung mga occupants doon sa lupa na subject na sa public auction sale at natapos na yung redemption period na 1 year at nagiging final na yung sale na naisagawa doon sa na-final na ang sale na naisagawa doon sa auction sale. So yan po ang ating tatandaan. So I wish 'no, na nabigyan po natin ng kaalaman 'no, ang ating sender po 'no, sa episode na ito 'no. So I just hope na ay within the redemption period pa. Kung wala na po, ang inyong remedy is to talk with the new owner, yung highest bidder po 'no, naging final na yung sale at dito mag-negotiate po kayo 'no. But this time, ang negotiation po ninyo ay wala na po kayong karapatan na tubusin, by way of right. Ang inyong pong ay equal footing na po ang inyong, negotiation with the new owner. It could be the financial institution or other party po na nanalo doon sa highest bidder. So, kung ano yung po parang bang magbebentahan na, bibilhin po ninyo, i-buy back po ninyo uli. Yun lang po ang inyong, karapatan 'no, sa ilalim po ng batas. So, I hope na bigyan po natin ng linaw ang katanungan sa atin ni Milsan. Okay, maraming pong salamat. Oh, by the way, bago tayo magtapos, I would like to express my appreciation doon po sa ating subscribers, sharers, and likers po natin 'no, na, walang humpay po ang pagsuporta sa atin 'no. Lalong-lalo na itong ating mga likers at no skip ads po sila 'no. Among others po 'no, hindi ko mababanggit na lahat, medyo marami po 'no. Particularly 'no, si Mary Lebron ng Baguio City, si Florence from Russia with Love, Simon Flower, among others po. Anong others? Maraming salamat sa wala pong humpay na pagsuporta ninyo sa ating channel and because of your support, kasama rin yung mga viewers po natin, no? At subscribers, maraming pong salamat. Oh, by the way, I would like to reiterate, no? Alam ba ninyo na more than 60% po ng ating viewers sa YouTube
ay hindi po subscribers. Abay, kung kayo po isa doon, at if you find our videos interesting and informative, hindi naman po siguro kalbisan po ako po hingi po sa inyo ng isang click lang po ng subscribe, shares, and like po, no? And of course, i-click yung notification bell upang sa ganun, pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na episode, no? Sabi nga natin ay, lamang na ang may alam sa batas. Of course, sa mga nag-response po sa appeal po natin, no? Na nag-follow po sa ating Facebook, no? May bagong account po tayo sa Facebook natin, no? Ang Batas Pinoy po, no? Thank you very much, no, sa inyong pag-follow, na paki-share po, no? Pa-spread the news na ang Batas Pinoy po, bukod po dito sa YouTube, ay meron na rin po tayong page, no, sa Facebook. And there you could reach me, no? Pwede tayong magpalitan po ng comment, no, tulad dito. And mapalawig pa natin ang ating advokasya na ma-reach out po natin ng ating mga kababayan, kaibigan, no? And they could be your friends or neighbors or relatives o kakilala po ninyo upang sila rin ay may mapulot po sa ating pinag-usapan. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Maraming salamat and I hope to see you again in the next video. Bye-bye.